ng bayan, maasahan anumang panahon. Magandang oras po sa ating lahat, narito ng latest update sa lagay ng ating panahon at sa binabantayan nating mga bagyo sa loob at labas ng ating area of responsibility. Una na rito si Bagyong Nika na kalalabas lamang sa landmass ng Ilocos Sur at ngayon ay nasa katubigan na sa kanluran ng Ilocos Sur. Taglay pa rin nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 120 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 200 km per hour. Kumikilos ito ng west, northwest o kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. Dahil nga dito, makakaranas pa rin ang mga lugar sa Ilocos Region, Apayao at Abra ng mabagyong panahon, dulot pa rin ng direktang epekto ni Bagyong Nika. Kaya hindi inaalis ang posibilidad ng mga biglang pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na mabababa at yung mga nakatira sa mga bulubunduking bahagi. May mga pag-ulan at pagbugso ng hangin pa rin sa nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region sa may Cagayan at ang Isabela, dahil pa rin kay Bagyong Nika. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na kung may mga katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan. Sa Metro Manila, makakaranas rin ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Ito ay dahil sa trough ni Typhoon Nika. Ganitong panahon rin ang aasahan sa nalalabing bahagi ng Luzon. Samantalang sa buong Visayas at Mindanao ay magiging bagyang maulap naman hanggang sa maulap ang mga kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Ito ay hindi dahil kay Bagyong Nika kundi mga umiiral lamang na localized thunderstorms. Ngunit huwag maliitin ang mga pag-iral ng mga thunderstorms na ito dahil posible ang mga biglang pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na kung may mga umiiral na severe thunderstorms. Sa kasalukuyan nga ay nakakaranas pa rin ng mga intense to torrential rains o katumbas ng mahigit 200 mm na pag-ulan ang mga lalawigan ng Apayao, Cagayan, Abra, Kalinga Mountain Province, sa may Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora. Ang mga lugar na ito ay posibleng makaranas ng malalakas na pag-ulan at pagbugso ng hangin, kaya posible rin ang mga pagguho ng lupa at pagbaha. Samantala, makakaranas pa rin ngayong araw ng heavy to intense o katumbas ng 100 to 200 mm na pag-ulan ang mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at Isabela. Samantalang sa Pangasinan, Tarlac at Nueva Ecija ay makakaranas naman ng mga moderate to heavy rains o katumbas ng 50 to 100 mm na pag-ulan. Hindi rin inaalis ang posibilidad ng mga landslide o di kaya naman ay mga biglaang pagbaha. Samantala, dalawang bagyo pa ang inaasang papasok sa ating area of responsibility pagkalabas ni Bagyong Nika ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Una na rito ang tropical depression sa silangan ng Visayas. Huling namatan ito sa layong 1,375 kilometers, silangan ng Eastern Visayas. Taglay ngayon ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 70 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos rin ito ng west-northwest sa bilis na 20 km per hour. Inaasang papasok na rin ito sa ating area of responsibility posibleng bukas at posibleng tatawagin na ng Pag-asa bilang Bagyong Ophel. Base naman sa latest track nito ay patuloy itong kikilos ng west-northwest o kanluran hilagang kanluran at posibleng dumaplis ito sa bahagi ng extreme northern Luzon o di ka naman ay sa may Cagayan area. Posible naman itong mag-recurve ng pa-northeast sa mga susunod na araw patungo sa southern Japan. Samantala, isa pang bagyo ang nasa likod ni tropical depression na ito at ito ay ang may international name na Manny. Huling namataan si Tropical Storm Manny sa silangan ng Central Luzon o sa layong 3,390 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay na nito ngayon ang lakas ng hangin na umaabot sa 85 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 105 km per hour. Sa ngayon ay kumikilos naman ito ng south-southwestward sa bilis na 10 km per hour. Pag sinabing south-southwest ay kumikilos ito ng timog kanluran. Ibig sabihin nito, pagpasok nito sa ating area of responsibility ay posibleng tumbukin naman nito ang Visayas area o di kaya naman ay ang Bicol region. Inaasang lalakas din ito bilang typhoon category bago posibleng tumama sa may Eastern Visayas o di kaya naman ay sa Bicol region sa susunod na mga araw. Dahil sa malayo pa ay posible pang magbago ang mga forecast track nito, kaya laging mantabay sa ating channel para sa mga susunod na updates. Yan mo lang update sa lagay ng panahon. Ito pong weather update ng bayan, maasahan anumang panahon.